So mga tol, pinag-uusapan pa rin po sa boxing community ang pamamaraan ng paghandrap ni Naoya Inoue sa laban niya nito lang Sabado kay Alan David Picasso na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan pinaulit po ang paghahandrap ni Naoya Inoue nang makita ng komisyon na bawal ang paraan ng paghahandrap ni Naoya Inoue. Ayon po kasi sa batas mula sa Saudi Arabia, dapat dalawa lang daw ang ilalagay sa kamao. Una, gas, tapos pangalawa yung tape. Ibig sabihin mga tol, pag nilagyan mo ng gas ang kamao mo, lalagyan mo na yung knuckle mo ng knuckle guard, tapos sunod na po yung tape, tapos okay na yon. Yan po ang paliwanag ng komisyon sa Saudi Arabia. Ang nangyari po kasi sa pamamaraan ng paglagay ng handrap ni Inoue, nilagyan niya ng konting gas, tapos nilagyan niya ng tape. Susundan pa sana yan ulit ni Inoue ng gas, tapos tape ulit. Pero nakita po yan ng komisyon, kaya pinabaklas po agad. Pinaliwanag na dapat dalawang patong lang ang gagawin. Pag nilagyan daw ng gas, sunod daw tape na. Yun na yun, tapos na. After using this one, Yes. okay, このガーゼの and 後 then に putting this one on the top. これをトップになって Again, goes, でまたガーゼを goes, 巻いて okay, でフィニッシュテー tape, done. プそれだけ So ang gagawin sana ni Inoue, gas, tape, gas ulit, tapos tape ulit. Yan po yung sinasabi ng ibang eksperto mga tol na stacking method. May mga nagsasabi naman mga tol na yung pamamaraan daw ng paghahandrap ni Inoue at ni Manny Pacquiao at Casimero, parehas lang din daw. Pero sa nakikita po natin mga tol, magkaiba ng pamamaraan ng pagbabalot ni Inoue at ni Manny Pacquiao at Casimero. Yung kay Pacquiao at Casimero, yan yung magkapareho. Naglalagay po kasi si Pacquiao at Casimero ng tape muna. Pagkatapos gas, tapos panghuli, lalagyan ulit ng tape. Pero yung kay Inoue mga tol, yan po yung tinatawag na stacking method. Nilagyan niya muna ng gas, tapos sunod naman tape, tapos gas na naman, tapos tape ulit. So lumalabas mga tol na 4 na patong yung ginawa ni Inoue. Pero ayon sa rules mula sa Japan, inaalaw naman yung method na ganyan. Maging dito sa Pilipinas mga tol at US, allow din yung ganyan. Pero ang pinupunto po kasi ng ibang eksperto, yung double stacking na pamamaraan ng paghahandrap ni Inoue, na pinaliwanag na po natin na gas, at tape ulit. Kapag ganyan daw kasi yung pamamaraan ng paghahandrap, mas lalong lumalakas daw yung suntok at hindi daw basta-basta may injured yung kamao mo. Matatandaan mga tol na yan din po ang kinumplain ng kampo ni Triple G sa labang kay Canelo Alvarez, ang double stacking method na paghahandrap ni Canelo. Pinakita pa nga po ng eksperto mga tol kung paano yung pagbebenda ng stacking method. So makikita dyan mga tol yung kaliwang kamay, nilagyan muna ng gas, tapos tape, tapos nilagyan ulit ng gas, tapos panghuli yung tape, nilagyan ng gas, tapos tape. Pero ayon po sa eksperto sa paghahandrap na si Stitch Duran, ang pinagkaiba lang daw ng stacking method, mapoprotektahan daw ang kamay mo sa injury. Pero hindi naman daw yan illegal as long as na hindi daw nilalagyan ng tape ang knuckle mo. Yung ginawa daw na pamamaraan na paghahandrap ni Inoue, wala din daw siya nakikitang problema. Basta may 1 inch daw na pagitan sa tape at knuckle. Pero sa ibang eksperto naman mga tol, mali daw yung double stacking. Lalakas daw kasi yung suntok mo dyan. Kaya nga daw hindi napabagsak ni Inoue itong si Picasso. Pero pagtatanggol naman po ng mga fans ni Inoue, bakit daw itong si Murodjon Akhmadaliev hindi daw napabagsak ni Inoue? Sa Japan daw ginanap ang laban na yon. To iba-iba po ang opinyon ng mga eksperto pagdating sa paghahandrap. Kaya kayo na lang ang humusga mga tol kung kanino kayo maniniwala.